Nandito sa Silver Net ito. Look at Atin nyo pong nakita at napanood itong video ni Fatima Bush kuha dito sa isang mall at usap-usapan ito sa social media. So pinag-uusapan mga kapolitika itong mga video ni Fatima na kung saan pag siya ay lumalabas meron pa siyang sash na siya yung Miss Universe 2025 ay hindi siya gaanong nilalapitan ng mga tao. Pero latter part of this video is nakita nyo naman na kung saan kahit papano is merong mga paunti-unti na lumalapit ito kay Fatima para magpa-picture. So, yun po ang mga naobserbahan ng ating mga netizen sa mga video ni Fatima na naka-upload dito sa mundo ng social media. Samantala, atin rin pong pag-uusapan yung mga followers ni Fatima Bush kasi na-report natin doon sa ating mga naunang video na lumubo talaga sa 3 million yung kanyang followers doon sa Instagram account. So nagtataka ang mga netizen bakit ganoon kalaki yung itinalon ng kanyang mga followers at talagang within a week lang mga kapolitika na reach niya na yung 3 million plus na mga followers at ang sabi ni Raul Rocha ay nagkaroon daw ng global impact itong si Fatima. It is an indication na merong acceptance sa kanyang pagkapanalo dito sa Miss Universe. Pero iba sa mata ng publiko dahil dito is nabuking nga na mga robots, mga AI yung mga followers ni Fatima Bush. So baka na booster ito kasi bakit ganun na lang karami ang itinalon ng kanyang mga followers dito sa Instagram. So chinek mga kapolitika ng ating mga netizen kasi sinabi natin doon sa ating mga naunang video na kung sino man sa inyo ang may idea ay pwedeng i-check yung mga followers ni Fatima at yun nga nakita ng ating mga netizen na mga dummy account at hindi mga totoong tao yung nakafollow doon kay Fatima. Sabi dito ng Crown and Sashes, 3 million fake followers of fake Miss Universe 2025 exposed. Nabisto ang umano'y 3 million followers ni Fatima Bush sa Instagram ay peke. Ipinagmamalaki pa ni Raul Rocha na nakakuha raw si Fatima ng 3 million followers in just 1 week. Ngunit ayon sa mga lumabas na ulat, hindi niya alam na binili lamang pala ang mga peking followers. Kasi meron niyang nagpapa-ads mga kapolitika kung yung makikita sa Facebook. I-search nyo lang yung tinatawag na boost followers at makikita nyo doon yung mga ads na nagbebenta sila ng mga peking followers para kunwari ay aabot ng milyon-milyon yung mga didikit sa'yo. So in other words ay hindi po ito mga totoong tao, hindi mga organic kumbaga. Okay, so nahuli po itong si Fatima at kung kaya nga pinag-uusapan siya ngayon dito sa social media dahil I believe na ginawa nila ito para ma-justify yung pagkapanalo ni Fatima na ang mga tao, ang publiko ay tanggap siya bilang Miss Universe. Pero yung mga booster na yan, yung mga fake followers ay kayang bilhin pero yung puso ng mga tao, yung mga totoong tao, real people ay hindi kayang bilhin ng salapi. At dagdag pa dito sa report, dahil dito, isa na namang malaking kasinungalingan ang ipinupunto ni Raul. Lalo na't ginamit pa niya ang bilang na ito para sabihin gusto ng fans si Fatima. At kinukumpara pa niya ang 3 million followers sa 800k followers ni Arbonne Gabriel na after 5 years na kanyang panalo ay nasa 800k pa rin. Nag-trigger ito ng galit ng mga Pinoy netizen kaya ngayon sumampa na sa 1 million followers, legit followers ang IG account ni Arbonne Gabriel dahil sa surge ng suporta. So ito yung sinasabi natin mga kapolitika, napakalakas ng mga Pinoy dito sa mundo ng social media. So hindi nila pwedeng ismulin kasi yung mga lalo na sikat na mga kandidata ay talagang susuportahan niya ng mga Pinoy at babaha yung tinatawag natin na social media engagement. So ito ay malinaw na dahil do sa pagkatuklas ng mga AI, itong mga followers ni Fatima Bush ay believe na talagang hindi nagre-reflect doon sa publiko kasi kita nyo naman dito sa video ay hindi gaano siyang pansinin
at hindi siya nilalapitan ng mga tao kasi pag excited, natutuwa, accepted ang mga tao sa pagkapanalo mo. Ang expression mga kapolitika, yung reaction ng mga tao ay dapat na-excite sila. Yung normal na reaction dapat ay tatakbo ang mga tao sa magpa-picture at happy. Pero dahil nga dito sa controversial na Miss Universe 2025 hindi ganoon ang naging reaksyon, hindi ganoon kainit ang pagtanggap ng publiko. So pinili ito ni Fatima Bus, so wala na tayong magagawa. At kahit pa siguro sabihin ng kanyang mga kabayan na sila ay nasasaktan dito sa pangbubuli at sa pangbabash sa social media, ay hindi rin may pagkakaila na marami ring mga nasaktan itong si Fatima, most especially yung mga tao na pinagkaitan at ninakawan niya ng karapatan na ng kaligayahan dahil sa kanyang selfish ambition dito sa Miss Universe. So marami rin siyang mga karapatan, mga kapolitika na naapakan at mga taong nasaktan dahil dito sa resulta ng Miss Universe, dahil lang sa kanyang pangarap na siya ang mananalo dito sa Miss Universe. Samantala, meron po palang update dito kay Raul Rucha dahil meron na po siyang kaso dito na kinakaharap dahil sa kanyang mga illegal na mga negosyo di umano. So kung si Jack Rautatip ay may kaso, itong si Raul ay meron rin pong kaso. At ayon po dito sa report, the Miss Universe organization finds itself embroiled in controversy as its leaders, Raul Rucha and Anja Rautatip, face legal battles and allegations of misconduct. The reputation and integrity of organization have come under scrutiny due to these serious accusations, raising concerns about the trustworthiness of an organization led by individuals facing legal challenges. As prominent figures within the beauty pageant industry, Rucha and Jack Rautatip's legal troubles threaten to tarnish the image of the Miss Universe organization and call into question the ethical standards upheld by its leaders. In a world where integrity and honor are highly valued, the actions of leaders within organizations like Miss Universe organization hold significant weight. The role of organization in shaping societal norms and values cannot be understated, making it essential for them to exhibit transparency, accountability, and ethical behavior at all times. The legal battles faced by Rucha and Jack Rautatip underscore the importance of upholding the highest ethical standards in leadership positions, ensuring that credibility and trust are maintained in an organization with a global platform and influence. As supporters of beauty pageants and advocates for integrity, it is imperative that we monitor the situation closely and demand accountability from the Miss Universe organization. Upholding ethical practices and moral principles is essential in preserving the credibility and reputation of organizations that play a significant role in shaping perceptions of beauty and femininity. By holding leaders accountable for their actions and promoting transparency, we can help ensure that the Miss Universe organization remains a beacon of integrity and honor in the world of beauty pageants. So ito mga kapolitika, dahil dalawa na sila ang may kaso, itong si Jack Rautatip at itong si Raul Rucha. So worst case scenario is mag-resign rin itong si Raul Rucha bilang CEO kahit siya pa yung stockholder. Kasi yung di ba, si Jack Rautatip, kahit siya yung may-ari ng 58% ng shares, ay yung nag-resign siya dahil sa kanyang kaso. So most probably ganito rin ang mangyari dito kay kay Raul Rucha, and then baka din mag-resign rin itong si maapektuhan ang reign ni itong si Fatima Bus dahil nga sa controversial na resulta. So ang mangyayari ay baka dalawa sila ang masipa dito sa Miss Universe, itong si Raul at itong si Fatima Bus, kasi for sure yan papaimbestigahan ang naging resulta ng kompetisyon, kasi ngayon ay nagarant itong mga African or black people dahil gusto nilang manalo sana itong si Cote d'Ivoire dahil medyo matagal-tagal na rin na may kinoronahan na Black Beauty Queen dito sa Miss Universe. So yun po ang mga pinakasariwang update ngayon dito sa mundo ng Miss Universe. So ano po ang inyong magreaksyon dito kay Fatima Bus na kung saan ay nabuking siya at nahuli siya na merong mga fake followers dito sa kanyang social media account? At ano po ang inyong maging reaksyon dito sa mga nagsasabing baka maapektuhan daw ang pagkapanalo ni Fatima just in case mawala na itong si Raul sa Miss Universe dahil sa mga kinakaharap na kaso?
mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hello.